mga body spirit, umalis dyan sa katabi nyo. Hindi pa naman sila umalis, umihig pa lang. Okay, sabi yan! Sabi yan! Sabi yan! At milyo-milyo palakpak. Engineer Antonio Santiago. Wala akong ganyan kasi may mga bago. So, palapakan natin siya na si grabe na nakaka-inspired. Hindi na alam mo paano tatayo sa harapan ninyo kasi na-overwhelm po ako sa result, no? So, grabe yung blessing ni Lord, no? Sometimes, hindi natin, alam nyo yun, yung feeling na walang-wala kang pag-asa, tapos uupo ka dyan. Tapos parang alam mo yun na marirealize mo kung gaano kabait si Lord. Nawa niyo ba? Yes! Na posible na yung nangyari sa kanya, mangyari din sa atin Tama ba? Yun ang dadalahin natin na totoo siya. Totoo po si Lord na pag nag-bless, siksik-biglig ang bumaba. Amen! Ayan, so ako po, yung training, ano lang naman siya, basic. Para at least may idea lang po kayo, bakit kaming mga dito sa ganitong klase ng industriya is ibinigay po yung best. Ano po ba yung nakita namin, no? Yung po yung isi-share ko sa inyo. At the same time, mga basic idea, paano mas magagawa natin siya ng tama. Okay? So, mabilis lang ito. Okay? Kasi may hanggang 10 lang naman tayo rito. So, tingnan nyo lang, kasi una dito na rin lang kayo. At least baka makatulong yung mga information. Okay lang? Yes! Sige tayo. So, Engineer Tony Pogi Santiago po. Ako po yung original na Pogi po ng One of T. So, kung meron po gagawin ng word na Pogi, the second na yun, the third, the fourth. Kasi ako po yung original. Ayan. So, ito, second na, third na. So, by the way, for information-wise, siyempre, alam mo naman na mawala o masira yung inyong pagkakaupo niya na parang, alam niyo yun na pogi pero hindi ko ma-justify bakit ako pogi. Kasi medyo may komplikado doon sa physical appearance. Tama ba? Normal sa inyo yun. Kasi una naman, malilinaw mata nyo kasi nag-o-optic kayo. Tama ba? So, justify mo lang bakit pogi. Madali na ito kasi naman ayaw ko na patagalin masyado. Yung pogi ko ay middle name ko. So, kasi walang dahilan, bakit hindi kayo maniniwala na pogi ako? Kasi siyempre, wala kang choice Tama ba? Sabi nyo iba, patanggal. Pwede kasi, mahal mo mo Tama ba? Ano na lang ang pakiramdam ng isang ina na tinanggalan mo ng karapatan sa anak? Tama ba? So, okay lang? 1 hour lang naman? Napogi ako? Okay na Pwede ko nang tanggalin. So, ito. So, tuloy-tuloy naman tayo. So, si Engineer po ay normal din at ordinaryong tao. Galing sa Bicol? May taga Bicol? Yes, marami kababayan dito. Nagkakapalong na kababayan ni Slotty po, no? So, grade 5, grade 6 po ang aking magulang. Okay, magsasaka, mag-ibis lang, mag-mokra, nag-aaba ka. Yun po yung buhay namin doon. Kaya lang ang papa ko po ay nangarap. Okay? Na kahit pa paano po, no? Makaagat man lang dun sa mga kamag-anak namin kasi sa lahi po namin, maswerte na po ang may makagraduate ng high school. Kasi usap po doon na pagdating po ng elementary, bago mag-high school, nag-aasawa po sa lugar namin kasi walang kuryente. Ang agap ng tulugan. Alas 6 tulog na tao doon Okay, ang ginagawa doon is yung po, magparami ng anak. So, 5 ko kami magkakapatid, ako ang panganay. So, nakipagsaklaran po ang mama ko, papa ko sa Manila. Sa Las Piñas po kami tumira. Sino taga Las Piñas? Isa. Dito wala man lang naligaw na taga Las Piñas. May taga Las Piñas dito sa unahan? Wala po. Wala, no? Hindi na ako masyadong magkikwento about Las Piñas. Wala rin naman makaka-relate. So ako po ay naging engineer, working student. Marami yung kwento yan, pero hindi ko lang matatagalin. Pag-uusapan natin dito, bakit po ako nandito sa One of T. So ako po ay nakapag-asawa ng maganda. Taga-Bicol na yan. Siyempre, hindi naman ako papayag na pangit na ako, pangit pa yung mga pang-asawa ko. Tama? Ano na lang nangyayari po sa anak namin? Tama ba? Masipag naman ako Tama ba? Tapos matalino pa ako. Kasi kung titingnan nyo board top na check po ako sa board exam. Tama ba? So, asik ko yun Kaya nakapag-asawa ko ng maganda. Okay? Tapos,
Yung middle name ko, Pogi. so reason why bakit po ako nainganyo na gawin ang negosyo na to kasi wala akong option eh. Ako yung klase ng tao na hindi pa kaya magutom ang mga pamilya, especially mga anak ko. Tama ba? Ako kaya ko naman mag-tiis eh. Pero yung mga anak ko, hindi ko alam kung kaya na mag-tiis eh. Tama ba? So kwento ko lang sa inyo yung buhay ko noong 2005 bago ako nag-resign. Sumasahod ako ng 24,000 isang buwan, kaya lang, mayroon na deduction eh. Kung ngayon niya, nakapag-uwi ako ng 8,000. Sa 8,000, ako ay taga-Cavite. May taga-Cavite, right? Meron nga ako rito, kakasamahan dati sa same subdivision ko, nandito ngayon. So, hindi po ako pwede magsinungaling sa kanila kasi unang-ulan, matagal na kami magkakasama. So, ako po ay namamasahe, kumakain, locos housing ang bahay, binuupahan, may ilaw at tubig, 6,000 expenses. Magkano yung natira? 8,000. Ang anak ko, 3, kasama misis ko. Palagay yung magkakasya? So wala akong option. Ako yung padre ng pamilya. Hindi ako papayag na magutom eh. Tama ba? Maybe possible, ikaw, kung may option ka, hindi mo ito gagawin. Kasi bakit? Pwede umaasa ka sa naghahanap buhay sa bahay mo eh. Tama ba? Eh nakabukod kami. So wala akong choice. Tama ba? Na maghanap ako ng sideline. Tama niyo po? So hindi siya nagkakasya. Ginagawa ko po, kung may taga-city office dito, kilala mo nila ako as tricycle rider. So, ibig sabihin, hindi ako pumapayag na magutom po yung family ko. Nakanya po, kaya lang ang time kasi nito, nagkasakit po ako dahil nabusog po yung katawan ko. So, ibig sabihin, umuwi po ako ng alas 7 doon, alas 8 hanggang alas 2 na madaling araw, ako po ay namamasada na. So, ilang oras naging tulog ko. Alas 4, kailangan gumising kasi nagpagkabulan ako sa traffic sa Bacoor, sa Imos. So, 3 years hanggang 5 years, ganun po yung buhay ko, nagkasakit po ako. So, ngayon, nagkasakit ako, paano mabubuhay yung pamilya ko? Dasal na lang, tama po. Pero hindi ko pumayag yung misis ko. Yung misis ko po, naging katulong sa Hong Kong for 5 years, domestic helper. So, masakit, no? Pero okay lang. Bakit? Buhay eh. Alam niyo po, no? Itong mundong ginagalawan natin na to, we are so blessed kapag dumaranas ka ng hirap. Kasi natututo kang lumapit sa Kanya. Tama hindi? At alam mo ba, pag wala ka ng option, ibibigay na ni Lord yung blessing na para sa'yo. Eh, wala kayo? So, grabe ko yung kasi una, bakit 5 years? Dapat 6 years yan eh. Hindi ko alam eh, hindi ko masagot kung bakit nangyari sa buhay namin to na yung pangatlong kontrata po ng misis ko na pagmalupitan po siya ng kanyang amo. Actually po, inihulog po siya sa 15th floor. Napakalungkot kasi yun yung question ko kay Lord eh, bakit Lord? Masama ba kaming tao? Masama ba ang tao magulang ko? Ninuno ko? Nagtatanong po kami. So nakauwi siya, dahil nailigtas po, nilulungan ng mga kapwa natin Pilipino. Actually na ano yan eh, na-issue yan kasi inimestigahan yan eh. Okay? Lumaban ko yung gobyerno natin, laban po dun sa amo. Pero hindi na po namin pinakialaman yan kasi wala naman kami alam doon. So ang hirap mong naging buhay po namin. Kaya medyo malalim po yung hugot ko sa ganitong klase ng negosyo. So yun po yung naging buhay namin. Nagkaroon po siya ng depression for more than 3 months po. Sumisigaw, iiyak. Kailangan nandun ako sa tabi niya, so wala naghahanap buhay. Mga anak ko binigay ko po sa magulang ko, sa mga kapatid ko, sa tita ko. Wala ko kaming dalawa lang. Namamasada ko ng tricycle, pagtulog siya, pag-ising siya, nasa bahay ako. Then that time na sinagot po ni Lord yung dasal namin. Namin po namin yung naging mentor ko sa buhay. That was private, pero sa yung idea, Brother Bo Sanchez, for counseling. So nakaribuban po kami 6 months. At siya rin yung nagbigay sa amin ng idea na mag-networking po kami. That was 2005. At 2006, ang networking sa Pilipinas, dalawa na naman ang available. Forever Living at yung pong First Vital Class. So we involved with First Vital Class in 2006. The pioneering stage. May hudot ako eh. Nung naintindihan ko itong klase ng negosyo na to, sabi ko, ito po yung magtatanggal ng kahirapan. Pero sabi ko nga sa sarili ko eh, hindi man ako maging successful dito, basta magkakasama kami ng pamilya ko, okay na sa akin. It's not all about million. It's all about family. So yun po yung, kung bakit sabi ko nga, dumidepende sa lalim ng purpose mo sa buhay, yung gagawin mo. Nakanya pa? Ayaw ko na pong maulit ang pangyayari. Naisagad ko yung, grabe po, nakakaya, pero ayaw ko na pag-usapan, pero sabi ko nga sa inyo, depende sa lalim po ng purpose mo, ang isang bagay, kung magiging successful ka, o hindi sa ginagawa mo. Naman ba?
So that was 2006, we start po ang negosyo. So ito po yung isa sa verse sa Bible na talaga nagbigay sa amin ng opportunity para mas maunawaan po namin ang plano ni Lord. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you." Naniniwala kayo? Yes! Mayaman na magulang natin? That's right. So may plano ang Panginoon para bigyan tayo ng masaganang buhay. Kapatid, aminin mo lang at tanggapin mo lang na yung sarili mong kakayahan walang magagawa. Pero kung isusuko mo sa Kanya yung buhay mo at sasabihin mo sa Kanya, "Lord, gamitin mo ako, isiguraduhin ko magiging successful mo." So isinuko po namin ang buhay namin kay Lord, 2006. Okay, so we start ang journey ko, lumawalan ako ng option. Wala akong option kung hindi mag-off-take, kung hindi mag-first light, kung hindi mag-networking, sa madaling salita. Bakit? Nag-umpisa po siya dito sa simpleng pangarap. Kayo po may pangarap? Yes! Tatanggalin ko yung option, pero kung may option kayo, pwede nyo pagsabayan, ha? Kasi ako walang option eh. Kasi nangarap ako. Nung nangarap ako, kailangan ko lagyan ng numero. Pag nangarap ko kayo, lagyan nyo ng numero para at least meron tayong proper qualification. So, ang pangarap ko po simple lang, bahay, kotse. Pangarap ko ito. Pwede nyo rin maging pangarap. Savings. Kasi tatlong anak ko babae, nagpa-plan kami, prayer namin, magkaroon po kami isang anak na lalaki pa. So 4 million, ang plano ko sa savings ko, 1 million kada anak para makapag-aral sa magandang eskwelahan. At total po, na 7.2 million. My next question is, what is your source and plan to get your dreams? Siyempre, kailangan ko pong hanapan siya ng avenue or something, resources or source. Tama ba? So, meron akong source, of course. Pwede ako maging employment, pwede ako maging negosyante. Tama ba? Yun lang naman ang available eh. Tama ba? So, ibig sabihin, kapag nangarap ka, nagkakaroon ka ng idea eh. Maghahanap ka kasi kung paano mo siya gagawin. Nakalipo ang point mo. So, ito good news. Trinay ko yung employment. Magbabasa ka engineer naman ako eh. So kung may empleyado dito, try natin na makukuha ko yung pangarap. So makita ng empleyado. Sabihin na lang natin kung hingita ako 30,000. Ako na yung ginagamit ko para at least hindi ka masyadong masaktan. Ha? Ako na, di ba din? Magagal ako nasasaktan eh. Ayan. So magaling po yung misis ko sa budgeting. So nagkaroon po kami ng opportunity, 20,000 ng expenses, may savings ako ng 10,000 kada buwan. So yung 10,000 kada buwan, gagamitin ko para makuha ko po yung aking pangarap. So engineer ako, madali lang mag-computation, ituturo ko na lang sa inyo. Na ang 10,000 kada buwan, yan po ay 120,000 sa loob ng isang taon. Tama po ba yung computation ba? Yes! So kaya lang, nung time na yan, ako po ay 30 years old. So we start dreaming, at dito po, tatry ko makapag-save. Kung may 10,000 kada buwan, that is 1.2 million in 10 years. Kaya lang, 40 years old na ako, right? So hindi mo na ako bibili ng kotse, hindi mo na ako bibili ng bahay. Bakit? Yan time na yan, nagka-college na yung anak ko yan eh. Tama ba? So we focus para mapag-aral sila. Masipag ako, tama? Anak ako na mahirap eh. Another 10 years, it's only 2.4 million. Pero another 10 years, ilang taon na po ako? 50 years old. 50 years old na po ako. Hindi po na ako bibili ng bahay at kotse kasi nag-aaral na ng kolehiyo yung mga anak ko. Tama ba? So, pero hindi ko pa nakukuha yung pangarap ko. Another 10 years, 3.6 million. In 30 years, 60 years old na po ako. Kalahati ng pangarap nakuha ko, pero hindi pa ako bibili ng kotse bahay kasi nag-aaral pa yung mga anak ko. Pero malamang, okay? Another 1.2 million, 40 years, 4.8 million. Pwede na akong bumili ng bahay dyan. Okay? Then alam niyo po, bilisan na natin, a total of 60 years. Ang gagawin kong pag-iipon para makuha ko yung pangarap ko na 7.2 million. Tama po ba yung computation? Yes. Tama siya. Umiyak ako dyan. Bakit ako umiyak? Simple lang po. Kasi baka hindi ko makuha eh. Kasi 60 plus 30, 90 years old na ako eh. Tama ba? So baka mauna akong kunin eh. Bago yung pangarap. Well, possible eh. Tama possible? Malamang. Totoo yun. Reality. Eh, umiksi na buhay ng tao ngayon. Pag kayo nangarap, hindi na dapat ganyan katagal. Tama mo? Hindi po. Kaya ako umiyak, simply because yung tao na ginagamit sa example, eh may 10,000 na ipon kada buwan. Eh, 2,000 natitira sa sahod ko. So, wala akong karapatang mangarap. Nakuha niyo yung idea? Yes! So, sabi ko sa sarili ko, kaya pala. Kaya pala yung boss ko, 65 years old, 70 years old, hanggang ngayon, empleyado, nagtatrabaho pa rin. At kaya pala sabi nila, wala daw empleyado yumaman sa pagiging empleyado. Narinig nyo na yun? Yes! Parang totoo eh. Parang totoo. Tama ba? Kasi yung computation natin, yung nakakaipon, hindi nakuha. That's the real talk. Kapatid, yan yung magiging basehan mo bakit gagawin ito si Opti. Ano ang gagawin mong avenue o option kung nangangarap ka sa labas without Opti? Can you imagine? Nakaya mo? So wala kayong choice eh. Wala kang option eh. Ang
Ang gawin mo na lang, kung ayaw magbuhat ng tip, huwag ka pangarap. Tanggapin yung mahirap ka. At least, tanggap mo. Naman ba? Ang tanong, wala kang pangarap. Yung magiging anak mo, wala rin bang pangarap? Gagayahin ka rin ba? Iwan din may pangarap. Responsibilities mo yan. Tama hindi? Ibinigay sa iyo yan para yung pangarap, tuparin mo. Tama po? Ibig sabihin, ano po point ko? Wala na akong option. Naman ba? So, try natin ang negosyo. Okay? Kasi tingnan nyo. Sa negosyo, pag-usapan natin. Di ba ang negosyo, dalawang klase? So, by the way, reality ito insurance company in SSS. Social Security, Social Security System. Naglabas po sila ng statistic. Ito pong statistic na to, nagtrabaho po ng more than 40 years. At the age of 60 years old, alam niyo yung nangyari na mga naging empleyado? 1% lang po ang yumaman, 2% ang may kaya. Yung 97%, 60 years old, alam niyo po, still working. Nagtatrabaho pa rin. They broke. Mahirap. Dependent sa anak. Kaya lang, sometimes, kung di mo paracetamol, hindi mo bigyan ng anak. Nangyayari, sakit, no? Sakit po. Yung iba patay na. Can you imagine? Ang mga empleyado pala, kung titingnan mo, 97% mahirap. Kaya lang bakit sumusugal tayo dyan? For survival? No, wala kang choice. Kasi hindi ka pa na-invite sa one-off team. Wala kang choice. So, yes, kasama na tayo. Kasi kung mag-tingnan mo to, kung 97% magiging mahirap ka sa employment, bigyan natin ng idea, takutin nyo to. Gawin natin yon na isang, sabihin na lang natin, Cebu Pacific. So, airlines, no? Airline company. O sabi ni Cebu Pacific, ma'am, ganito. O ito pag sumakay kayo sa aking aeroplano, 97% ito ay magka-crash. At 3% lang ang posibilidad na maglanding ang safe. Pinaalalahanan ka, 97% magka-crash eh. Tama ba? 3% makakalanding ang safe. O kayo tanong, sasakay? Hindi! Sasakay? Hindi! Kaya mag-walk ka. Wala kang choice eh. Wala kang choice eh. Alam mo na yung dulo. Ba't sasayangin mo ba yung isang taon, 2 taon, 3 taon? Kaya na mag-decide. Pag mayaman na yung katabi mo, dapat ngayon mag-decide ka na, sumabay ka na sa akin. Tama? Sayang yung oras. Baka yung leaders na naka-decide sa'yo, makukuha mo na next month. Trabahuin na natin. Iba yung ngayon, iba yung next month. Tama niyo ba? So sige, doon tayo sa negosyo. Sasabihin na, hindi na mag-negosyo ako. Hindi mag-negosyo ba? Bahala pa. O ito, pag-usapan natin yung traditional at franchising negosyo. Sa traditional na negosyo, pinag-aralan po namin kasi may mga traditional tayong negosyo, no? 10% ng income mo galing po yan sa laki ng capital mo. Malaking capital, malaki ang? O ganun lang naman, 10%. So bigyan kita ng idea sa traditional na negosyo, may naipon ka kalahating milyon. Sabihin natin, ilamsa mo after ng iyong retirement. Isusugal mo ngayon, computer shop. So kung 500,000, 50,000 ang income, possible, magandang negosyo. Tama? Kunikita ka eh. Tama po? Kaya lang wala kasing batas eh. Na hindi ka pwedeng gayahin eh. Tama? Eh, may nag-retire din eh. May nakaipon eh. Oh, di ba na yung computer shop? Hindi naman dumami ang tao. So ano nangyari? Hindi na-divide lang yung income. O, hindi 10,000 ka na lang. Lima na kayo eh. Tapos pahabaan pa kayo ng pisik. Tama ba? So kaya wala po talagang sares-sares to na naging grocery. Karamihan po, grocery naging at naging saras-saras store. Okay? Yung po yung talaga. Reality po yan. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon yung franchising. Maganda to, sistema gagawa na eh. Kaya nag-January 30 to 45 million. Shell, Caltex, Petrol, 6 million. Wag lang pag-usapan yun. Wala lang tayo million eh. Sayang oras natin yan. Okay? So, ako hindi ko pinosot yung traditional negosyo. Kasi pwede naman talaga kumasenso dyan. Basta meron ka lang talagang specialty, karunungan doon sa negosyo pinasok mo, ha? Kasi kung hindi ka pwedeng gayahin, okay yun. Pero kung nagagaya ka, medyo mahirap maglaban. So another option, abroad, OFW. So by the way, okay ko ang OFW pwedeng yumaman kung yung value nung natapos mo ay ang halaga makakalahating milyon monthly. As of now, IT po ang may pinakamagandang value ngayon sa abroad. Nurse, pwede pa rin kung naging caregiver. Okay, sa US kasi, in demand sila. Pero kung basic yung tatapos mo, medyo hindi nga makakasugal. So galing na po kami sa abroad, hindi ko i-cross out baka may mga kapitan ng bato rito. Kaya tiisin mo na lang, nasa loob ng 30 years, 3 years mo lang kasama pamilya mo, 27 years. Iwalay ka sa pamilya mo. Tiisin mo.
na nagpamilya ka pa. Hindi mo rin pala makakasama. Hindi na pamilya tawag doon. Hanap mo ng ibang definition. Kasi pamilya dapat sama-sama. Tama ba? Pero maganda naman purpose mo eh. Kaya lang ang point ko kasi simple lang eh. Kung pamilya pag-uusapan at gusto mo masaya, magwanong tigan ka. Tama! Option pa rin pa. Uso pa ba ito treasure hunting? Wala na yan. Contest. O yan ninyo ha, kung kayo po may mga talent, i-pursue nyo. Kasi isang panalo lang sa Filipino Got Talent, reality show, pwede kang kumita ng milyon eh, tama ba? Pero kung wala, sige, tanggalin natin. So ano pa? Showbiz. Oy, pwede ito ha. Pwedeng source para yumaman. Kaya lang actually po, ang masakit po sa showbiz reality, real talk lang to ha, stress ka. Tama? Stress po, hindi ka makatulog, lagi kang puyat, kahit anong gawin mo, ang dami nasasabi sa'yo. Tama hindi? Alam na alam ko puyat kasi galing ako dyan. Hindi ko po yan. Nakaka-stress. Sino ka po mag-artista? Siyempre, hindi naman pwedeng bida. Di ba? Kontrabida. Ako yung nang-rape eh. Kaya dito kasi walang bayan, okay lang. Kaya lang, puyat talaga eh. Puyat talaga. Hindi pa nasuwa ng puyat. Showbiz, wala yan. Loto, mga kaya? O, engineer ako ha. Engineer po ako. Kung iakasa mo yung buhay mo sa luto, yung future mo, ito na po sasabihin ko sa inyo, mas malaki ang chance na makaka ng tindag kaysa tumama ka sa luto. Kasi ang tindag, 1 of 38 million eh. Dito, 42 million out of 1. Ayun na, wala na to, wala na pag-asa yan. Ayaw naman tumataya dyan. Sports, isa lang si Manny Pacquiao, tama? Isa lang siya, tama? Ito rin ko rin, pasagi yung mukha mo. Holidays, madumi na. Pero pwede pumasok. Kaya kasi tanggapin mo na, di ba? Tayo ayaw natin yan eh. Sindikato, gusto niya? Option din yan, para yumaman. Kaya sabi ng panahon ni Tigo, ito kwento sabi ng panahon ni Tigo, pag daw ikaw pumasok sa sindikato, isang paa mo, nakatapak na sa hukay, tama? Hindi ko galuan yan eh. Di nagpapano ka pala, huwag na yan. Mana, may inaasahan ko ba? Meron. Diabetic. Asma. Cancer. Almoranas. Ano gusto mo magpana sa'yo? Almoranas na lang. Karinig dyan. Ano pa? 5M. Maghanap ng madaling makakaya. Wala na kami makuhang katulong. Ano ginawa ko hindi? Mag-social media. Ito na po mga Amerikano, mga Jet, parang gusto exotic. Kaya pinapit sa mga Pilipino. Wala ka na makuha katulog. Tama ito eh. Pero by the way, ang mga Pilipino is mga pinakamagandang babae yan sa balik ng lupa. Tama ba? Palakahan yung mga babae na. Pinakaiba yung mga di ba? Tama ba? So yung mga kababaihan, ginagamit ko na asset nila yun eh, para makapunta po na ibang bansa. Tingnan niyo po yung natira. Magaganda pa rin. Kaya mag-one off ka na lang. So ito, by the way, kwentuhan lang. Ano pa yung option mo? Sige, kung may option ka, pag-usapan natin. Para ako masenso. Kasi hanggang may option ka, di mo gagawin si Opti. Ano ang naiisip mo na option na wala dyan para kayo maman? Kasi kung may option ka pa, hindi kita encourage na magtagal dyan. Pwede ka lang umuwi, may option ka pa pala eh. Mahirap to eh. Mahirap to, pero kailangan ka. So kung may option ka, sayang oras mo dito. Naman niyo po, yayaman ka rito pero mahihirapan ka. Pero yung hirap, grabe po, sulit talaga. 50 million, resort. Nung nagsalita kanina. Tama ba? So bakit ka lang umates? Kung wala yung option. Tuloy na natin. Yun po yun kung bakit si hindi nagbigay yung invest ko. Kasi wala na akong option para yumaman. So, ibig sabihin, kung wala ka ng option, tsagayin mo na ito, aralin mo na. Nawa yung point? Yes! Pero kung may option, try nyo po, baka mas madali doon sa option mo. Tapos, pag yumaman ka po, balikan mo kami, baka matulungan mo kami. Nawa nyo po? Kasi kung madali sa option mo, hindi, bakit? Doon tayo magsama-sama. Nawa nyo po? Wala na option. Sige, tuloy na natin. Anong ginawa ko? Meron pang isa na tinira mag-networking ka. Itong ginagawa natin. So, parang kung naman, try mo yung natitira. Buti nga, meron yan eh. So, ang ginawa ko po, para makasigurado, inaral ko siya. So, nung inaral ko siya, nagbasa ako ng mga libro, nakita ko, totoo siya.
Actually po, 70 years old na po yung kauna-unahang networking sa buong mundo, that is Amway. And more than 70% ng Amerikano nag-networking at lahat sila maganda ang buhay. Grabe po itong mundo na ginagalawan natin. Actually, sabi nga ni Bill Gates, ayan o, sabi ni Winfrey Oprah, oy Mr. Bill Gates, kung hindi mo muna invento ang Microsoft, wala kang Microsoft, ano kaya ang buhay mo ngayon? Sabi niya, if I will be given a chance to start all over again, I will choose network marketing. Mag-o-office siya. Ayun, sabi niya, sabi pa niya, ayan, ang dami, grabe po. Ultimo kasi Warren Buffett. Richard, grabe po. So what is multi-level marketing? By the way, para at least may idea na kayo what is multi-level marketing? So, marami, level, generation of people, okay, movement of product, marketing. So, magiging legit ang isang multi-level marketing kung may nagmumove na product. Tama, hindi? So, one of the may product. Ibig sabihin, legit tayo. O, palapakan nyo. That is multi-level marketing. Generation of people. Ibig sabihin, yung mga downline. Marami. Okay, yan po yung definition niya. So, by the way, sabi nga, why MLM product is not in marketplace? Pag-usapan natin, bakit ka babayaran ng million dito at the same time, ano ba talaga? Ano ba talaga itong multi-level marketing na to? So, pag-usapan mo natin yung traditional negosyo. Wala po multi-level marketing. Ano ang ginagawa? Reality ito, ha? Okay, may produkto. Saan galing ang produkto? Sa factory, no? Tama ba ba? Yes. O, sa factory. From factory, diretso na ba sa'yo? Yes. Hindi. Dadaan niya sa distributor, dadaan niya sa wholesaler, dadaan niya sa retailer. Ang tawag sa atin, ano? Consumer. Yan yung traditional na negosyo. Tama ba? So, hindi direct sa consumer bumibili. Okay, hindi direct sa factory bumibili ang consumer. Tama po ba? So, isa sa mga advantage natin, sometimes din po yung marirealize natin. So, meron yung tawag na way of advertising. Sa traditional na negosyo, gumagamit sila ng artista. Tama ba yun? Kaya natin nakikilala yung produkto. Okay? Gumagamit sila ng commercial, TV network, billboard, magazine, radio. Tama po? For advertising purposes. Tama po ba yan? Kaya nakikita mo, pag napanood mo, bibili ka eh. Tapos yung product nila, nasaan? Nasa drugstore, no? Nasa mall, nasa grocery. Tama po ba? Ito tanong ko sa inyo. Ito po bang from factory, distributor, kumikita po ba ito? Yes. Kumikita po ba yung wholesaler? Yes. Kumikita po ba yung retailer? Yes. So, ibig sabihin yung product, tumataas. O ginamitan ng artista, may budget? Yes. Commercial, may budget? TV network, billboard, magazine, may budget? Yes. Nilagay po sa nilagay sa Southstar, sa Mercury. Kikita si Southstar? Yes. Kikita si Mercury? Yes. Yung grocery? Yes. So, daming dinano ng product. Naglabas yung company ng million, no? Tama? Bago nakarating sa consumer. Yan yung traditional na negosyo. Tama po? O bakit po nabuo ang konsepto ng multi-level marketing? So by the way, advertising system is a selling goods of service at television, radio, newspaper. Something. So para ma-appreciate mo lang, Chicken Joy, inagat ni Agamula. So million ba yung budget? Para na ma-appreciate mo yung advertising. May pera ba sa advertising? May pera dyan eh. May pera dyan. So, pag-usapan natin yung ating pag-usapan, multi-level marketing. Yung product galing sa factory, diretso sa consumer, okay ba yun? Yes! Okay yun eh, tama? O, baka, way of advertising, word of mouth advertising. Kwento. Okay ba yan? Yes! Okay? O, nasan po yung produkto, nasa distributor. Ibig sabihin pala, kaya pwedeng kumita sa multi-level marketing ang isang produkto kasi from factory, diretso na sa consumer. Tingnan natin, kung binabayaran ng artista ng milyon, tinanggal ng artista, tinanggal ang billboard, tinanggal po ang lahat ng klase ng advertising, at yung budget na milyon ibinigay sa'yo, kikita ka? Yes! Grabe, no? Wala po sa Mercury Drug, wala sa drugstore, wala sa Polnar, ating produkto, nasa atin. So, ibig sabihin pala, engineer, yung budget na milyon, ibinigay sa distributor, kaya pwede ka yumaman. Ibig sabihin, Kaya lang, may trabaho kang gagawin, no? Yung mga tinanggal dyan, trabaho mo yun. Ikaw yung artista eh. Ikaw yung mag-commercial eh. Ikaw yung mag-advertise eh. Tama ba? O kung ikaw yung television, may kwenta ba ang television na nakasara? Wala, di ba? So, ibig sabihin mo, hindi mo rin ibubuk ang bibig mo, wala yung kwenta. Sayang yung budget, hindi mapupunta sa'yo. Tama po ba? So, ibig sabihin, kino-convert lang ng company yung dapat nagastos nila sa traditional ibibigay sa atin.
So, ay ibig sabihin, yung kumpanya ito may puso. Isipin mo, pwede naman palang artista para wala na masyadong hassle, bibili na lang tayo, ang ginawa pa niya, binigyan tayo ng pagkakataong yumaman. Yes! Kaya salamat. At least binigyan nyo kami ng pagkakataon para maging artista. Pagaling ka na lang, mag-advertise ha. Pagaling ka na lang. Lahat ng tao, willing, makinig sa atin. So, ibig sabihin, way of advertising, wala nang hihintong magdaldal. Okay? So, yun po yun. So, sabi nga nito, no, multi-level marketing is a system of selling goods and services through word-of-mouth advertising. So, ito yung produkto natin, yung million na budget, ibibigay sa distributor. So, how to advertise one of the, o pwedeng one-on-one, pwedeng group meeting, pwedeng home meeting. So, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng idea paano gagawin yung proper advertising. So, simula bukas, mag-gather na ng tao sa bahay at tawagin na po si offline. Laman niyo po, para mas marami tayong makwentuhan, mas mabilis ang galaw ng product natin. Laman niyo po ang kwento. So, multi-level marketing i-design para sa mga tao gusto po pumasenso at magkaroon ng extra income. Laman niyo po? So, ibig sabihin, walang diskriminasyon, ano man ang itsura mo, ano man ang natapos mo, basta willing ka na maging part po ng ating company, ikaw po ay open na open. Laman niyo po? At sa lahat ng wala po oportunidad para maging successful yumaman sa labas, binibigyan ka ng pagkakataon, open ang pintuan ng 150 para po bigyan ng pagkakataon. Kasi tingnan mo po, kung isang high school graduate kanina nagsalita, bibigyan ko kayo ng simpleng realization. Mag-apply yan sa Makati. Ano ang decision yan? Yung Gabriel Castillo. Baka kahit janitor hindi yan matanggap kasi high school graduate na rin ang tinatanggap. Tama ba? At kung yun ang oportunidad ng mga tao hindi nakatapos ng pag-aaral, kailan pwedeng kumasenso? Hindi balanse ang mundo to. Tama? So para mabalanse, dapat lahat may oportunidad para masenso. Tama? So mabait si Lord. Para mabalanse, nagbigay ko ng kumpanya ng 150 para kahit hindi na ng pag-aaral, may masenso. Tama po ba yun? Tama yun. Kaya magpasalamat ka kahit may edad ka, pwede ka pang maghanap buhay sa labas. 40 anos, wala ka lang karapatan. Tama hindi. Tingnan mo po ang galing. Ang galing talaga rin yun. Binabalansa niya ang mundo to. Ayaw niya na lahat ng anak niya hindi umasenso. Kaya nauso po ang ganitong klase ng negosyo at kaya may one po. Grabe po. Nakakailang pero reality. Tama po? Kailangan mo lang maintindihan, kailangan mo lang ma-internalize bakit may kumpanyang ganito na nagpapakahirap ng mission. Hindi para sa kanya. Ilagay niya sa advertising ko, yayaman pa rin naman siya. Tama hindi? Ang ganda ng produkto eh. Pero nagmamalasakit siya. Kasi gusto niya na yung plano ni Lord mangyari sa buhay natin ang umasenso at magkaroon ng buhay ng apostol. Okay? 2006. Wala lang option. Tama? Kundi mag-recording. So dahil wala na akong option, yung galing ko sa labas, ilalagay ko dito. Tama hindi? Yung sipag ko, ilalagay ko dito. Yung sakripisyo, sanay na ako. Uulitin ko ulit. Sa ganitong klase ng negosyo, o ito yung nangyari sa akin. Maliit na bahay, pinagpaguran ng 8 taon. Locos housing. Sino yung taga City Homes? Sa Las Marinas? Meron ako mga kasama rito eh. Ayun, sa dulo. Taga-out na si mama. Di ba ma'am? Correct me if I'm wrong. No, ako yung tricycle driver. Siniservisan kita, ay? Oh. Alam niyo na tricycle driver ako. Yes, ma'am, di ba? Mahilig. Di ba? Gusto mo ang service mo, guwapo, di ba? Kaya ang ginagawa mo. Actually, yung training kasi in-approach niya ako. Sabi niya sa akin, engineer, actually, nung panahon na ano, sige. Ay, pala natin. Kasi lang na nabibigay na kami sa akin. Ayun. Okay lang. Ito po yung tamang pag-inom ng kape ha, which time. Ayan, may style ka pa. So, balik tayo. Saan na ba tayo? O yun, taga-City Homes po ako. Yung bahay namin doon, locos na housing pa. No, di ba? Kaya masyado, no? Ito yung, alam niyo yung partition ng wall namin di 4, tapos dikit-dikit. Na yung, alam niyo, grabe po, sa ako na ikikwento yan. So, ito yung nangyari. Ito po yung buhay namin dati. Sinatsaga na namin mag-asawa 10 years nung kailan naman yan, 4,200.
Grabe yung kwento niyan. Kasi, sige, kwento ko na nga. Kasi wala. Ayaw ko na sana ikwento. O sige, kwento ko na lang. Pero parang ayaw ko eh. Gusto ko ba talaga? Kwento ko na. Yung kapitbahay namin, lagi nag-aaway. Kasi medyo may pagkasilosa po yung babae. Wala pa. Eh di ba, partition na, wall, di 4, alam nyo na di 4, di ba? Tapos lomos pa. Ibig sabihin, pwede, kalabitin mo lang, nakapasag na yung lalong lang namin eh. So ang point ko, pag nag-aaway sila, parang nasa loob ng bahay namin. Tapos yung design niyan, yung wall na yan, kung nasa yung kama namin, nandun din yung kama niya. So ang pagitan, di 4 lang. So pag nag-aaway, rinig na rinig. Tama hindi? Ito ang problema. Di ba napamasada ako? Gumagarahe ako alas 2. Pagdating ng alas 2, tapos na silang mag-away. Di ba, Tina? Eh, normal naman sa mag-asawa, after ng away, may ginagawa. Tama. Eh, napupuyat ako. Kasi hindi ako makatulog. Ang ingay, ang tagal na. Abot ng 30 minutes eh. Naka-optimus eh. Naka-optimus. Yung lalaki. Tsaga. Kaya sabi ko, grabe, hindi tayo makatulog. May optimus ko dyan. Sinasamayan na lang namin. Wala sila, di ba? Parang pinagkakarera eh. Kaya yung anak ko siya naging 3 eh, kasi sabay eh. Ano yung problema sa low-cost housing? Kaya hanggang maaari, dapat po pag mag-dream house ka na rin lang, yung wala kang kapitbahay, at least may pagitan, ha? Huwag yung dikit-dikit, kasi ang hirap po, maniwala ka. Lagi na yung kuya. Masarap, pero kuya. Buti na lang engineer ako. Kasi pagdating sa office, eh boss ako eh, di natutulog ako doon, di ba? Kuya, puyat ka na naman, okay? Basta mamayat ako. Ba't parang bilis mo mamahiyat? Eh, sabi ko lang, kasi kapitbahay ko, lagi nag-aaway. Hindi mo alam mo kasi hindi naman sila taga-optic. So, ito ginawa ko. Ay, by the way, totoo yung dream board, ha? 2007, we start yung dream board. Yan. Ito po yung nangyari, no? May mga guhit dyan, yan yung mga natupad na. So, ito na yung naging bahay ko. Yung kapitbahay ko, sa asar ko, ginipit ko, tapos binili ko. Yung dalawa. Ito isang unit lang kasi yan, so naging 3 na siya. So, wala na akong kapitbahay na maingay. Ayan. Ay, namimiss ko rin, kasi, siyempre, iba rin yung may, di ba? Kailangan kasi minsan, meron din nag-uumpisa para may susunod eh. Pero hindi yung kahit sa pangarap, pag may nauna, may kasunod, tama? Tama. Hindi pwedeng sabay eh. Kasi pag sabay, walang masyadong, alam nyo na yun. Sige, ulit yun. Magulang ko po, mahal na mahal ko. May mga magulang pa po kayo? Yes! Kapatid, kung wala kang pangarap sa sarili mo, nagpakahirap yung magulang mo, baka nang pwedeng tuparin natin yung pangarap niya sa one of them. Napakalaki ng sakripisyo ng magulang natin. 5 po kami magkakapatid na patapos na mag-asawang to. Isang grade 5, isang grade 6, napatapos po 5 professional. 3 engineer, isang seaman, isang accounting, ang program. So, hindi ako proud sa mga magulang. Grabe po. So, yung biyanan ko, nagsusulong anak po yung misis ko. So, kasi, normal to ha, open book po yung aming kwento kasi doon sa aming dating kumpanya, ginawa kami ng libro eh. So, para ma-inspire po yung mga distributor or dealer namin. So, yung misis ko pag napanganak, iniwan po ng kanilang ama, sumakabilang bahay. Normal na kwento naman yan, tama ba? So, yung biyanan ko, kung mananahi from Bicol din, sa Manilao Albay, umuwi, pumunta ng Manila, mananahi siya, iginapang po yung anak sa pag-aaral. Tapos, grabe po yung hirap ng biyanan ko. Kaya hindi na niyo po ito ha, kung kayo po yung magulang ng misis ko, at the age of 21, pagka-graduate ng anak niya ng business administration sa Phoenix PA, pinag-aral niya ng 4 na taon, nagpakahirap siya, halos makuha na sa pananahin. Tapos at the age of 21, may isang pogi na manliligaw. At ito pa masakit. Wala pang hanap buhay yung anak, inasawa na yung engineer. Kasi dahil na naman ng engineer, minsan lang siya makakita ng maganda, huwag niya nang pakawalan. Kasi mahirap mo eh. Minsan pag nag-decision tayo, hindi natin pinag-iisipan, may consequences, tama? Yes. Tama po ba? Yes.
So yun po, 25 years old ako, 21 si Mrs. nagsama po kami. Palagay niyo, masarap? Siyempre, umpisa tama. Pero yung sarap na kasunod, hirap, di ba? So actually po, dumaan kami ng hirap. Grabe mo, etong biyanan ko, sa sobrang galing, lumabas yung talino. Isang magaling na, lumalabas talino mo di ba? So ang ginawa ko, nag-resign sa pagiging mananahi at sumama sa bahay sa amin sa Cavite. Tapos, nilakihan ng kain. Kahit hindi pa oras na kain na. Di ba? Ang point ko lang, kung galit ka sa biyan, yan ang batawag doon. Galit ka sa biyan mo, gagawin mo lahat, di ba? Naging kalbaryo po yung unang 8 taon namin ang pagsasama namin ng asawa ko kasi kasama ko po yung biyanan ko. Dahil galit siya sa akin, hindi niya po maitago yung galit. Alam mo na, wala ka rin, no nonsense to Bagyo isisisi sa akin. Malas ko. Nonsense, di ba? Ay, pakialam mo sa bagyo, kung nilalaglaan, di ba? Naubusan ng ulam, ako kumain. Hindi pa kumakain ako ulit. Naubusan ng sabon, naubusan ng shampoo, talgunga ako, di na siya shampoo. Ako na naman. Ako na kasalanan. Kasi bakit? Bakit po? Kasi galit. Ay, galit eh. Tama ba? Ito yung hindi ko malilimutan po. Natagpo ng buhay namin. Linggo, day off ko, nagpapahinga ako. Nandun ang biyanan ko, sira na naman ang araw ko. Sira din araw niya. Bakit? Pares na kami. Ako na hindi eh. Initis ko lang eh. Initis ko lang. Pero siya, hindi makatiis. Diba? Naghahanap naman ng mali. Wala makita. Nahimig lang ako sa isang lugar eh. May nagkataon humangin. Manghunangin yung pito, di lumaga pa. Pilit sa akin. Nagkataon ka? Grabe po, galit, no? Ma'am, nagdasal ako. Yun lang ang gagawa ko eh. Wala akong income. Sakto lang income ko para sa pamilya ko, para sa kanya. Siya naman yung ubus ng ulam namin. Pero kung ngayon, may kasalanan ako. Tanggap ko yun, sikap lang. Nagdasal ko, okay, Lord, baka naman bigyan ko kami ng pagkakataon. At magkabati po kami ng biyanan ko. Tapos 2006, nagkaroon ng negosyo. Ma'am, pinaharap po namin na kahit pa paano makabawi sa magulang. Pinalang po ng bahay yung biyanan ko. Palagay mo, natuwa siya? Hindi. Nung ibinigay ko yung bahay, naghahanap ng mali doon sa bahay na binili ko. Grabe no, engineer ako, paano magkakamali yan? Namamabay, gumagawa nga ako building eh. Tapos ito masakit. Ine-expect ko, magpapasalamat. Hindi man lang nagpasalamat. Grabe. Masakit para sa akin kasi yung naman yan. Kala ko okay na. Okay pala, okay na. Sige, walang problema. Yung ugali mo, yung tuloy mo. Diba? Hindi, tutulog na kami. Ito ang hindi maganda. Hindi ko makalimutan na yan din ako. Kasi natutulog na po kami mag-asawa. Sabi ng misis ko, alam mo nga, sabi ni mama, magswerte ko kasi ikaw yung pangasawa ko. Sabi ko, walang iya. Kung hindi mo pa binigyan ng bahay, hindi pa magiging siya. Kaya mo mga biyanan, no? Lagi naghihintay ng kapalit. Kaya kayo magpayaman sa Watokpil. Bigyan nyo ng bahay ko at magbabayin sa inyo yan. Kasi, naranasan ako kami. Dahil di pa nag-text ang misis ko, nakapag-text na siya, uy, huwag ka papalipas ang gutom. Diba? O yung likod mo, baka matuloy ng pawis. Eh, kung di ako nag-reply, sumisit yung misis ko. Sumisit po yung asawa mo. Diba? Kaya lang alam niyo po yung problema sa biyanan. Overprotected eh. Nung yumayaman ako, lalo po siya nag-iipit. O yung asawa mo, yung mayaman niya. Hirap din, no? Problema na naman. Pero good problem na siya, diba? Pero siyempre sige, hindi naman mawawala ng solusyon, diba? Lahat ng problema may solusyon. Harapin mo na, hingin mo na kay Lord. Ito hindi yung solusyon ko. Sabi ko sa mama ko, ma, anong plano mo pala? Magre-retire ka na. Sabi niya, parang gusto kong bumalik sa Bicol para mag-bukid. Sige ma, ito, usapan natin. Basta ikaw mag-aasikaso, ha? Ang purpose ko, no, siyempre, kung siya mag-aasikaso, wala siya sa bahay namin. Ito mali ko. Kasi, same street kasi bahay namin. So, ibig sabihin, Black 13 siya, Black 13 po ako, kabilaan lang, kunti lang diferensya. Kaya mas madalas sa bahay. Hindi ko alam, bigla mo ng bahay, doon pumunta sa bahay, doon pa sa bahay. Ano ko, kung nagtitipid sa pagkain, binibigyan rin naman namin ng allowance, di nga niya maubos eh. Binibigyan ko ng 20 million, sabi ko, pag di mo naubusan, wala kang 20 million next week. Nakareliban pa lang, nagpapa-riban ulit. O, balik tayo. Balik tayo. Diba sabi niya gusto niya bukid? Bigla ko po ng bukid sa Bicol. Basta ang usapan namin,
Ano pa? Siya yung magpapaayos, magpapatanim, di ba? So, awa naman ng Diyos, isang buwan na wala sa bahay. Ito masakit. After 1 month, nasa bahay na naman kasi nasa pagpapatanim. Sabi ko, Ma, bakit nandito ka na naman? Kita ko sa pagpatanim, babalik ako pag-anihan na. Sabi ko, Ma, gusto mo pa ng bukid? Nilang ko sa bukid. Parang alis na makauwi. O yung pangalawang bukid, sabi yung malaki ng binili ko, di na makauwi. Pero hindi niya alam, nagtatanong na ako na isa pang bukid, pag umuwi, di nila makauwi. Parang di na ko tayo makauwi. Discount nila. Awan mo. So, mga sasakyan, meron na po tayo yan, apartment, passive income, meron kami unit sa bago sa yung dumalaw minsan, naka-Airbnb yan, 2 unit sa Tagaytay. Ayan. Tapos meron din kami sa Manila, tapos yung anak ko, awa ng Diyos, gumagawin lang ng lasal. Dito na pagmamalaki yan, nasa 80,000 lang ang tuition nila, tapos price yan. Kaya sa 40. Yan lang, ito po yung aking mga traditional na negosyo. May nag-stop ako sa networking 2020. Kasi ito, blinis kasi ako. Ito po, totoo ang dasal eh. Ang anak ko po, 3 babae. 2019, nabiyayaan po kami ng baby boy. Kaya magkagalan ng baby boy. Ay, sabi ako, 3 babae daw siya sa negosyo. Tama? Sabi ni Chinese, siya kami ng negosyo. So, yun po yung naging kwento. So, nag-stop po samantala sa networking, tapos sa traditional na negosyo. Natayo po ako ng laundry. Okay, gumagawa pa kami ng mga commercial na mga sabon-sabon. Tapos nagtayo po ako ng coffee shop. Para may pagkabala na pag hindi nag-recording, hirap din ang buhay. Tapos yan yung mga negosyo ko. Ranta na. Ang bayat na negosyo. Yaman ko na pala. Gusto niyo yung mamaan? Kapatid, lapit na kay Lord. Lahat lang yan galing kay Lord. Tama ba? So walang reason dahilan. Para hindi kayo yaman. Lagyan mo lang talaga ng tiwala sa sarili mo at sa kanya. Tapos tama mo sa dito. Tama mo sa kasla. Total, gano'n din naman. Isipan ka, magtsatsaga ka, laban mo na. Hindi naman tatagal ng 2 years, 3 years yan. Tama ba? Minsan, mahirap, pero laban mo na. So, balik ko ako bumalik sa negosyo kasi nakita ko si One of T. Why One of T? Grabe po. Ito po yung 3 kategorya ng isang kumpanya kung magtatagal siya. Pag meron ito, magtatagal ng isang kumpanya. Dapat ang isang kumpanya, highly consumable ng product. Yeah. Highly consumable ba yung product natin? Eh, grabe, nagkakabusan ng kapi eh. Tama yun eh. Eh, yung mga nakaraan, walang oil. Tama? Sabi, simot-simotin lang eh. Pinapaligo eh. Unique selling proposition. Anong ibig sabihin? Walang katulad sa labas. Yung quality. Alam niyo po, may kapi ka dyan, ma'am. Kasi kayo wala. Kaya mo na. Wala ka na yung kapi. Ano ba? Value for money. Para ano? Diba? Quality, diba? Quality lang pero cheaper siya, diba? So yan 3 na yan yung po yung pwede mo i-consider pag sasali ka. Ma'am, pinag-aralan ko na, hindi sasali si engineer kung hindi ko po na-qualify itong kumpanya na to. Yun na lang, huwag ka na mag-isip. Hindi nakakain natin. Ano ba yun? Nag-research ka pa, ano yung highly consumable, ano yung unique, ano yung value, huwag na. Sumali na nga ako, inaral ko na eh. Pwede kang sumugal dito. Kasi, ano nahanap natin yung last eh. Tama ba? Eh kung si Sir Klaus niya, 7 years yumaman eh. Tama? Eh kung mag-long last ko ng 20 years, dahil na pati tayo yaman. Tama niyo ba? Ito mindset ko. Simple mindset lang oh. Kalahating milyon. 1 linggo. Tama? Magkano isang buwan? 2 milyon. Tama? O kapatid, real talk. Pares na resources, 1 of T. Kalahati ng sipag ni Sir Klaus, makuha mo. Kalahati lang ha? Huwag na 1 buo. O 2 milyon, hatiin mo. Magkano kita mo? Masaya ka na? 1 milyon? Kalahati lang na sipag niya? Nakuha niya po point ko? Ay kahit hindi mo pa sa 4 yan, kahit 1/4 lang yung sipag mo, basta nasa 1 ka, aba, ay mahina na kalahating milyon. Dalugan sa buwan. After 7 years, ano yun lang? Tama po? Pero bakit naman tayo papayag na hindi pa kasabay? Tama po? Hindi sabayan na natin, kung tayo naman ang purpose natin, tama? Kung bakit tayo mag-1 team, pwede kung gising siya, di gising tayo. Matawin natin. Naka niyo ba? Basta nakita na natin yung future natin. Naka niyo po ang point ko? Grabe po. Grabe talaga. Hindi ako makamupon eh. Okay? So, bakit po tayo mag-1 team? Naniniwala ba kayo na lahat tayo may purpose? Bakit tayo nandito sa mundo ko? Kayo ba may magulang? May magulang kayo, no? Kayo ba may kapatid? Yung iba dyan, nag-asawa at nagkaanak. Tama ko ba? At pag nagkaanak, magkakaapo. Tama ko ba? So lahat tayo natatanggap ng responsibility.
Okay? So, ibig sabihin, may bless ka, pag binigyan ka ng pamilya, you are so blessed. Pag binigyan ka ng anak, responsibility mo yan. Binili ka ni Lord para ibigay sa iyong anak. Pwede mong bigay sa Amerikano yan eh. Pero sa iyong binigay, tama? So, ibig sabihin, responsibility mo yan. At kaya mo yan. Siya na may provide, di ba? So, meron tayo na tawag na deepest why. Eto, nandito yung bakit ka magawa of thing. Number one, kapag nagkaroon ka ng opportunity na magkaroon ng tinatawag na pamilya, ang unang-una na responsibility mo is i-provide yung basic needs ng pamilya mo. Tama ba? Bilang father ng pamilya? Bilang ilaw ng tahanan? Tama mo ba yan? Yes! Huwag mo iasa. Huwag mo iasa. Kaya mo yan. So, basic needs. Tama ba? Ngayon, magkakaanak ka. Yung anak mo lalaki? Yes! Lalaki yan, di ba? Lalaki rin yung gastusin niya. Tama? Mangangarap ba sila? Yes! Kapatid, pangalawang level, ipoprovide mo yung pangarap niya. That is your responsibility. Nakuha niyo yan? Yes. So, kung mangangarap yung anak mo na mapatapos ng kolehiyo, gawan mo ng paraan. Kaya mo yan. Mangangarap ng bahay kasi nagsisiksikan kayo, gawan mo ng paraan. Tama ba? Kung nangangarap ng sasakyan kasi maulan, mainit, hirap din ang sakripisyo. Tama ba? So, ibig sabihin, gawan mo ng paraan. Kaya dumating sa buhay mo si Juan Octi, baka kasi nangangarap na yung pamilya mo. Nakuha mo? Kasi naniniwala ako na kung basic needs pa lang ang kailangan mong i-provide, baka empleyado ka rin katulad ko. Nag-upgrade kasi. Nakuha niyo ba? So this is the time na yung pangarap nila, pagtulungan na natin, at least hindi mo magagawin mag-isa. Nakuha niyo ba? So si Juan Octi, i-provide pangarap ng pamilya mo. Na pangarap mo rin naman actually. Nakuha niyo po point ko? So, second level ng deepest why mo. Huwag mo iasa to sa ibang tao. Pamilya mo yan eh. Anak mo yan eh. Ikaw magawa. Kasi baka madelay pa, ibang tao pa yung gagawa eh. Tama ba? Tanggapin mo na yung responsibility mo. Nandiyan naman si Lord eh. So, pangatlo po, okay? Ang deepest why natin, tulungan mo yung ibang tao para makuha naman niya yung pangarap niya. Kaya ka inuna. Kaya ka inuna kasi pwedeng after 6 months, after a year, may sasali na nangangarap din. Dahil nagawa mo na, mas madali mo na may pagawa sa kanila. Alam mo ba? So, malalim pala ang responsibility ng bawat isa sa atin. Kaya kayo, lagi nyo itong tatandaan, pag may naniwala at nagtiwala sa inyo, huwag nyo naman pong sirahin. Dahil hindi naman ikaw ang nagbigay niyan sa'yo si Lord. Para yung asawa, naniniwala ba kayo na may Bicolano na kapag-asawa ng taga-Sambuanga? Magkalayo yun, ha? O sabihin na natin, yung Bicolano, babae. Bicolana yun, syempre. O ang tanong, wala na bang binata sa Bicol? Meron pa naman, di ba? O yung taga-Sambuanga binata, meron naman dalaga doon. Ito yung point ko. Pumunta sa Manila yung taga-Bicol. Pumunta yung Sambuanga taga-Manila, sa Manila. So nagkita sila sa Manila. Tapos nag-asawa sila. Ang point ko, eto. Sino yung nag-set ng schedule para magkita sila? Si Lord. Si Lord po. Nakuha niyo po ang point ko? So, ano po yung point ko? Nung nakita mo si Octi, select na rin. Kasi, answer prayer is a kapag mo na lang. Complete package. Bago ka nga sumali, meron ng yumaman sa Octi. Para meron na tayong gagayahin eh. Alam na natin ang gagawin, may magtuturo na eh. Tama po? So, complete package kasi parang hindi ka maligaw kasi ang self-trainer nga eh. Ang nagkakamali, yung upline. Hindi man lang consider na yung taong ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala sa kanya para gamitin siya na maging, oy, bakit kayo tumatawa? May nakakatawa kasi sinasabi ba? Gusto, kapag umatin ng training, tahimik muna. Oo. Mamaya na kayo mag-usa. Pero alam mo, relate ka. Oo. Awag kang pababayaan. Ay, di ba pupermahan kayo? Tapos maparang kayo. Pwede lang mo rin eh, mag-leader ka. Ikaw ay sumusumpa na kapag pinabayaan ko siya, ako ay makukulong ng 6 na buwan na walang kain.
least. Magkanahan kayo sa barangay. Para at least. Okay naman? Nasolve na natin? Ako na? Tuloy ko na? Nawala tuloy ako. Dito na ako. Naniniwala kayo na yung taong darating sa akin, yung pinagkatiwala sa akin? Yes! Hindi man lang ba pumasok sa isip mo na pwede ka maka-invite dyan ibang tao, ibang leader. So you are so blessed kasi sa iyo pinagkatiwala. So huwag mo lang pabayaan. May pangarap din. Nagdala sa dito. Naniniwala kayo, nagdala sa dito sila? Na mabago ang buhay? Tapos yung pinagkatiwala sa iyo? Tama? Nagpa-invite sa iyo? Ginawa ng paraan yung 3988. Tapos pagkasali hindi ka na nakita. Masakit? Masakit, di ba? Pero huwag mo ikakasaya. Kasi naririto mo kay Lord. Baka pagsunod na paghingi mo, hindi na ibigay. Kasi sinira mo na yung tiwala ni Lord sa'yo. So sa susunod na pagkatiwalaan ka, mahalin mo. Kasi nagdadasal ka. At naniniwala ako na kaya ikaw yung ginawang kasangkapan niya kasi naniniwala si Lord na deserving ka na yumaman. Okay naman. Kaya niyo tulungan na makuha yung pangarap ng mga pagkakatiwala sa atin? Kapatid, kaya natin yan. Kasi ito tulong naman sa akin. Nakuha niyo po ang kwento. So kayo po, maniman na magtiwala lang. Okay? So, last level, ito. Makukuha mo yung pangarap ko eh. Sabi nga ito, God does not only want to bless you, but want to bless other people through you. Tama? Yes. Na hindi ka lang i-bless ni Lord, gagamitin ka pang blessing para sa kapwa. Yes. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, gawin natin yung plano ni Lord. Lahat ng mga kilala natin, ibitahin na natin para maging blessing tayo para sa kanila. Okay, so last level tayo. One level po, biggest one. Ito. Naniniwala kay Lord? Sabi dito, successful man knows the reason for his being. So kaya ako umasenso kasi alam mo, bakit tayo sige lang? So darating ang time, aharap tayo sa Kanya. Lahat naman, tama. At ito yung magiging scenario pagharap natin sa Kanya. Nakabili siya, nalasalubungin tayo, at kakamayan tayo ni Lord. Ang sasabihin sa akin ni Lord, anak, well done. Well done. Nagawa mo yung purpose mo hanggang buhay sa mundo. Kapatid, din yung tanong ni Lord sa akin. Kaya si One of dinisign para sa akin. Kasi walang ibang avenue o way para mangyari ko kung hindi One of lang. Sabi mo, nakaka-inspire. Ito tanong, bakit maraming nag-One of hindi ito masenso? Yan. Hindi tumuloy. Actually, ito maganda. May isa pong idea. Teka, malamig na yung kape ko. Ako kasi mabubuhay, kape lang. Sige, which style? Walang katawa. Panalo. May ganitong idea. Kasi tandaan nyo, pag tinanong yung mga top earner natin, sir, coach, offline, ano po yung sekreto mo? Para bakit naging successful sa negosyo na to? Ako ka bibigyan na ganito eh. Mag-training ka. Mag-training ka. Tama? Training. Tama ba? So minsan, kaya nagkakamali na mga decision kasi hindi niya masakit eh. Kung ano ba talaga ang ginawa niya. Tama po? Ito yung isang konsepto. Maghanap ka ng mga taong hindi umasenso at pag-aralan mo yung ginawa niya, bakit hindi siya umasenso at iiwasan mo gawin. Kasi mas maraming hindi umasenso di ba? So mas maraming idea na makukuha ka para maging successful ka sa 150. Naman mo, ito good news, pinag-aralan ko na yung mga hindi naman successful at ituturo ko sa inyo ngayon. Naman mo, para iniwasan mo na gawin. Naman mo, so ibig sabihin yung magiging strategy natin. Lahat ng ginawa niya, hindi na natin gagawin. Okay lang po ba yan? Yes! Okay, ganito. Unang-unang ginawa nila kaya hindi sila naging successful kasi
yung mga hindi successful sa ganitong klase ng negosyo, inadequate knowledge in one of the business. So, ibig sabihin, hindi nila inaral yung negosyo pinasok nila. Tama niya? So, ibig sabihin, hindi nila inaral. Hindi nila inaral yung leadership, hindi nila inaral yung management. Kasi tandaan nyo, ganito ha. O, bigyan ko kayo ng idea. Ito, sagutin lang natin to ha. Di ba kayo to? Di ba? O, left and right lang naman yan, tama? O, ito yung leader mo. Ito yung leader 1 mo, leader 2 mo, di ba? O, ang tanong, bakit ka mayroong 1,500? Ay, bakit? Sure ba yun? Oy, huwag kayo maingay. Eh, gold ang binili. Di ba, gold? Gold ang binili kasi sir. Di ko lang isa. Pero silver. Ito. Tandaan nyo to ha. Etong 750 na to, di nyo man lang inanong, bakit kayo binayaran ng company? Sabi nyo, pairing yan eh, bonus yan eh. Sabi bonus eh. Actually, hindi po. Ito po ay bayad sa ating leadership. Ibig sabihin, ito po ay leadership fee. Management fee, ang tawag niya. So, ibig sabihin, kung leadership fee at management fee siya, may ililid tayo, tama? May mamanage tayo, tama? So, binibigyan ka ng pairing para sa leadership at management fee mo. Kasi tandaan nyo to, in-invite mo, sumali. Huwag mong ilid, huwag mong turuan, huwag mong tulungan. Tanong, makakapag-invite, makakapagpasali? Hindi. So, ibig sabihin, kaya niya magagawa yung part niya kasi may taong tumulong sa kanya. Nakuha niyo po point ko? So, ibig sabihin pala, kung magagawa mo yung part mo, maililid mo to, maimamanage mo to, matuturuan mo yan, magtutuloy-tuloy yung bayad sa'yo na leadership at management. Ang feeling mo kasi, bonus. So kahit wala kang gawin, akala mo, bonus. Nakali ba? O kaya nawawala. O nasa na sila? Wala na. Di ba? Tumalun pa. Kalungkot. Kasi parehas lang din naman. Parehas hindi magpapagod eh. Ba't hindi nila nakita? Na-dising din naman yung gagawin nila rin doon. Dising din yung gagawin. Kasi ano po, dinaramdaman kung ano yung purpose. Nakakanya pa idea? Yes! So hindi nagkaroon ng tamang kaalaman sa paggawa ng negosyo, especially sa leadership at management ng tao. Yung mga hindi naging successful sa negosyo na to. Kaya wag na po ninyong uulitin. Hanggat maaari, aralin na natin. Willing ba kayo? Yes! Kaya nga kayo nandiyan eh. Gutom na kayo, no? Pero nandiyan kayo. So, most of the distributor don't have enough knowledge in doing the business. Okay? So, because they don't invest time and effort in educating themselves. Nakuha niyo po point ko? So, try to invest time, effort, para po mag-aral. Kasi tandaan niyo po ito, hindi mo naman kailangan ng 4 years sa college. Ako kasi 5 years eh. O tingnan nyo po ha, reality lang to ha. O 6 years, elementary, tama? 4 years, high school, before yan. O 5 years,